Hello mga Lods, magandang araw po sa inyong lahat. So andito naman tayo, medyo busy tayo sa mga nakaraang mga araw mga Lods, no? Kasi may maraming ginagawa. So ngayon mga Lods, tatalakayin natin kung mangingitlog ba ang mga itik or ducks natin kung walang paliguan. So, yan ang pag-uusapan natin mga Lods. Dito kasi sa aking tikan, mayroon akong almost 400 heads na itik na simula pagkabata wala talagang paliguan, walang swamp, walang river, walang canals or kahit yung ginagawa kong paliguan. At yes, nangingitlog po sila mga Lods. Ang paliguan kasi nila nag-ignite po yan ng mating. Pero dito sa akin, nagmi-mate pa rin sila kahit na lang paliguan. So, tingnan nyo yung aking itikan mamaya. So, ang ginawa ko lang mga Lods, naglalagay lang ako ng patubigan para mayroon silang tubig palagi, no? Na may inom sila. So, importante lang sa kanila maiinom na tubig. At saka malilinis yung nostril nila, no? Kasi, sometimes, medyo maputik yung ating area lalo na kung tag-ulan kasi ang area natin hindi pa fully tapos, no. Yan, inuunti-unti po natin, no. Inuunti sa area yun, maliit na lang yung kulang natin, siniguro natin kasi malapit na yung tag-ulan, no. Actually kahit na sabi lang may El Nino ngayon, laging umuulan. So, inunti-unti ko. So, sa 2 taon, yan pa lang yung nagawa ko. Hanggang doon. Ayan mga Lods, ha. Nangingitlog po ang itik na kahit na walang paliguan. Kasi, ang importante lang sa itik ay may tubig silang malinis na may inom araw-araw. Tingnan natin ang ating mga itik mga Lods. Lahat ng ating mga alagang itik ay ating titingnan ngayon kung okay lang ba sila. Okay? So, simula tayo dito sa ating Peking ducks mga Lods. Ito po yung mga Peking ducks natin mga Lods. Hindi ko sila pinarami kasi malakas silang kumain. Kumakain sila ng 180 to 200 grams a day. Ang purpose ko po sa kanila ay pangkatay o meat, pang meat, no. So yan, pagdating ko dito mga 2 years ago, ako po yung isa po ako sa nagsusupply sa mga Peking ducks dito sa buong Bohol, no. Dami na, round Bohol na yung sinusupplyan ko nito. Sa ngayon wala nang nag-o-order kasi medyo marami na nga sigurong Peking. Yung mga ibininta natin noon, nagbibenta na rin sila ngayon. So kaya yan, marami ng Peking ngayon. Kinuha ko ito sa Cebu, no. At 3 months old, binili ko sila ng 500 pesos each, no. 3 months old pa lang. Dinala ko dito sa Bohol. Napakahirap. Maraming gagawin, naka blood sample, kailangan kumpleto tayo ng permits. So sa day A, ang daming ano. Kaya ang binta ko rin ito ay medyo mahal din. Actually mahal din talaga ang Peking duck. Yan lang yung patubigan nila. Diyan sila umiinom. Sometimes parang nagha-half bath sila dyan. Yan. Yan yung mga Peking ducks natin. At ito yung area nila. Yan. Wala na akong ibang area yung paglalagyan nila mga Lods, kaya dito na lang. Kita nyo ang ating mga Peking ducks mga Lods. So punta naman tayo sa ating mallard ducks. Mallard ducks, wala tayo itik Pinas dito, no. So mallard ducks or native ducks lang tayo. Actually may mga itik Pinas pala tayo mga Lods doon sa isang area natin. Kaya lang nung bagyo nagka rumble na lahat. Kasi 3 araw kong napabayaan ang farm. Mga 2 araw walang kain-kain ng mga alaga natin kasi lagi akong tulala at nakatingin lang sa kanilang lahat kung saan kukunin yung mga pakain sa kanila. Pero may mga process na tayo ng itik Pinas dito, no? Salamat sa Diyos at medyo
nakabangon tayo ngayon. Sana sa taong ito tuloy-tuloy na at nang mapagbigyan natin ng tuon yung mga obligasyon natin, no? So marami tayong mga babayarin pa mga lods, no? Kahit na ito nga, no, medyo bumabangon na tayo pero hindi pa talaga totally, no? Pero unti-unti bumabangon na tayo mga lods. Kung hindi pa tayo binagyo, siguro nakabangon na tayo. So ayan mga lods, ha, bibisitahin natin ating mga mallards kung ano ang ginawa ko sa ating mga mallards. So ito yung area natin mga lods. Yan yung patubigan natin sa mga mallard natin. 3 bisis ko na rin yan hinuhugasan at saka lalagyan na naman ulit ng bagong tubig, no? So ito yung pakainan nila, ito yung area nila. Nag-iigib lang ako ng tubig mga lods kasi hindi pa ako nakabili ng hose. Yan, ito yung isang grupo natin, 1-year-old pa yan mga lods. So ito yung housing natin, konti na lang yung kulang, so isang pligo na lang ng yero. So, ito yung pangalawang area natin mga lods. Ito pala nasa 50 heads to. So nag-iitog sila ng 37 to sometimes 45, no? Ito naman nasa 55 heads, 11 months old, nasa 40 o 38 yung production nila, egg per day. Ito naman yung ikakal natin ngayong taon mga lods. So this coming molting season, ikakal natin ito. Almost 3 years na po ito. So 2 years more than na po. Ayan, maitlog pa. So yun namang sa sunod nito, yon. Okay, nasa 1 year, no? More than 1 year pa po yan. Maganda pa po ang production. Ito nasa 60% na po sila. 60 to ayan, mga 60, almost 70%. Okay. So, yan po yung housing natin, ha. So, titingnan natin yung patubigan natin mga lods, kung ano ang ginawa natin. So, ito yung patubigan natin mga lods. Tulad lang ng doon sa kabila, nilagyan natin ng pusit o gripo. Hinahayaan natin siyang may tubig palagi, nilagyan natin ng i-adjust lang natin na lagi siyang tumutulo na hindi din mapuputik yung aning paligid nila. Yan lang yung ginawa natin, no? May tank tayo doon sa kabila. Hindi na uubusan yan. Morning nililinis ko yan, sa tanghali at sa hapon. So 3 times a day ko rin yung nililinis para bago lagi yung tubig nila. Ito yung sa pangatlong area natin mga lods. May laging tubig yan, hindi pwedeng maubusan ng tubig ang ating itik kasi bababa ang production kinabukasan. Yun lang, tatsansyahin lang natin na hindi mauubos ang tubig. Pero i-check naman din natin, check natin 7 to 10:30, 10 to 10:30, check natin 12 noon, 3 PM, tsaka sa hapon. So, nasa 100 heads po ito, 105, no? Namatayan na, kaya 105 na, actually 110 ito. Ito yung fourth area natin. Yan. So ito ginagawa natin. Fourth area natin ito mga lods, no? Nililinis natin ito kung nauubusan na. So tatansyahin natin na hindi aapaw yung tubig. Sometimes aapaw talaga yan, pero pag check natin ulit,
a-adjust natin. Yan sila mga lods. Oh. Okay. 1, 2, 3, 4. Fourth area ng ating mga mallard ducks. Yung una, Pekin ducks yun. So, dito, ito yung mga male natin na ducklings. Pang-raffle natin yan mga lods ha. It is 17 heads. So sabi ko doon sa nakaraang post natin na 10 heads lang. So gagawin natin 3 ang mananalo mga lods. 3 ang mananalo ng male ducklings. So yan yung tangke natin mga lods. Yung blue. Yan mga lods. Yan yung tangke natin. So may submersible tayong ginagamit para sa tubig natin. Kaya ano yung nagsusupply dyan. Yan, sa mga ducklings natin. Mga Madre de Agua natin kung saan na lang natin itanim mga lods. No? Doon sa likuran, yun, maraming Madre de Agua tayo doon. Binibigay din natin sa ating rabbit. Ito yung bang area natin. Area 5. Ayan, may tubig pa rin. Ganyan lang yung laging nangyayari. So, ayan sila. Wala pang yero dito mga lods, no? Hindi pa umabot yung budget natin dito. Nakatrap pa lang muna tayo. So, ayan. Yun yung kabilang area natin mga lods. Papunta tayo dito sa ating isang area sa ibaba. So, pakita ko sa inyo, ito yung mga pabo natin. So, may mga sisiw po tayo ha. May mga sisiw tayong binibenta. Sisiw ng mga pabo natin. Sisiw ng mga Rhode Island natin. Yan. Sisiw ng mga native chicken natin. Yan yung mga breeders natin sa loob. Yan. Sisiw ng mga pugo natin. Yan. Ito yung mga Rhode Island production. May mga binibenta na rin tayong mga native chicken na pangkatay. Ayan o. Pwede na yan. At saka yan. Ito yung mga native chicken natin ha. Tutur ko muna kayo. Ito yung mga native chicken natin na for fattening, no? Na-delayed tayo kasi nga nagkasakit nung unang mga buwan, no? Yung mga fattenings natin ayan na lang. Nasa likod yung iba. Mga 50 heads to lahat. Yan yung sirama natin. Ito yung mga native breeders natin. At saka yung iba nakagala doon sa labas. So ito yung huling area natin na nangingitlog mga lods. Yan. So for calling na din po ito. This coming August, called na po ito. So ibibenta po natin ito. Pull out po natin ito lahat. Ito yung mangingitlog natin ngayong April, May. Sa May full year na po ito. Sa ngayon nasa 30% po yung feeds natin. Tsaka nilagyan natin ng daraklang, azula, Madre de Agua, kangkong. Yan. Matataba naman po sila. Okay. So yung 2 weeks old natin na mga sisiyo. So nasa mangingitlog ito sa May at saka June. May at saka June. Yan. So nagbre-breed pa din tayo hanggang ngayon mga lods, no? Dinadagdagan natin yung ating mga alaga kasi kulang tayo sa supply. Yan. Ito yun ha. Yan yung patubigan nila. Diyan sila umiinom, diyan sila nagha-half-bat lang, half-bat yung ginagawan. So ito yung sinasabi ko na over yung adjust ng water. So ayan, napuputik sila. Pero hindi naman problema ang putik natin dito kasi may mga rice hull tayo. Okay. So ayan, in-adjustan natin. Tamang-tama mauubos nila. Ito yung sa mga sisiyo natin. No? Ayan.
Yan po yung sinasabi ko na mangingitlog po ang itik natin kahit na walang paliguan. Ang importante, tama yung pinapakain natin at saka may tubig palagi. Dapat walang stress, hindi napapasukan ng ibang tao, hindi napapasukan ng aso, pusa, no? Ang area natin. Kung sino yung nagpapakain, siya lang yung papasok para hindi bababa yung ating production kinabukasan. Ayan po mga lods, no? Tanungin nyo ako kung ilang heads yung sinimulan ko nito, no? Nagsimula lang tayo sa 50 heads na Pekin. Pekin ducks yung start natin, no? Pero napakalaki ng gastos natin noon kasi galing Cebu pa yan. Ayan mga lods, sana ay nakatulong sa inyo. Sa may planong mag-aalaga ng itik, siguraduhin nyo na kaya nyo. Kailangan ng tamang kapital, tamang kaalaman sa pag-iitik. Kasi hindi naman pwede yung nagsisimula lang tayo na tulad ko, no? Ilang bisis na akong bumagsak pero pilit kong binabangon kasi alam ko na kikita tayo sa itikan. Yun nga lang, kailangan natin ng tamang management, tamang kaalaman. Ang problema sa akin, sa management, wala akong problema. Ang problema natin nasa kapital. Kaya sa daming ito, nakakaubos na tayo ng 1.5 sacks a day. Mga lods, 1.5 sacks a day. Yung sako natin dito is nasa 1,735 per sack. Ang naubos natin ay 1.5 sako kada araw. So kalahating sako kada pakain ang ating ginagawa. Ayan. Shout out muna tayo mga lods, no, sa mga supporters natin, no. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Sana before sa aking birthday ngayong May, sana ay monetize na tayo mga lods, no? Sana. Kaya nga ginagawa ko lagi nagpaparapol para makatulong kayo sa akin. So maraming salamat sa inyong lahat. Shout out pala kay Sir Red na siyang aking unang mentor dito sa pag-iitik. Sa kay Sir Marvin Hinayon doon sa Trinto Agusan del Sur. Doon ako nagseminar sa kanya ng pag-iitik. Kaya ako nagkaroon ng dagdag kaalaman dito. Plus my experience and duck farming, no. Start tayo. Actually nag-start tayo sa pag-iitik 2018. Nagdagdag tayo ng Malyer ducks 2019. Naka-stable na sana tayo ng 2021 kung wala pang bagyo. So, ayun, shout out sa kay aking kay Domingo, Austero, Silito Bono, Gaw Marvin, no? So, shout out po sa inyo at salamat sa pag-iintindi sa ating kalagayan ngayon. So, ayan mga lods, no? Maraming salamat ulit sa inyong suporta mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe mga lods, no? At saka kung pwede, pakishare na rin mga lods. Yung ating parapol, continue yan mga lods hanggang sa may parapol pa tayo. Hanggang may blessings, may parapol. Pag monetize na tayo, mas maraming blessings, mas maraming raffles mga lods. Ayan. Maraming salamat ulit mga lods.